Bestie! Narinig ko na may sumigaw at humawak sa balikat ko. Nang lingunin ko'y nakita ko si Rika na nakahawak sa balikat ko at si Rafi sinundan pala nila ako. Naku naman bestie, ano nangyari? Alika doon tayo sa kotse ni Rafi. Buti na lang sinundan ka namin, parang wala ka na sa wisyo. Nag-aalalang sabi ni Rika. Halos hindi ako makahinga sa kakaiyak. Umuubo din ako dahil kinakapos ako ng paghinga. Alam kong sobrang magana ng aking mga mata, pero hindi Gusto kong ilabas. Ang sama ng loob ko at walang ibang pwedeng gawin kundi umiyak. Inakay ako ng mga friends ko papunta sa kotse ni Rafi. Doon ako naupo at hinayaan nila akong umiyak, habang si Rika naman ay hinahagod-hagod ang aking likod. Bestie, tama na yan. Dito lang kami. Please, stop crying na. Naluluha na sabi sa akin ni Rika. Alam kong awang-awa siya sa akin. Si Rafi naman ay tahimik lang. Alam kong nakikisimpatya din siya sa akin. Sa lubong ang mga kilay nito habang nakakuyom ang mga kamao. Painumin mo muna siya ng tubig, Rika. Baka biglang mahimatay yan. Kawawa naman ang Marian natin. Lahat yata ng pighati sa mundo nasa kanya na. Kung may magagawa lang sana tayo. Malungkot na sabi ni Rafi. Pinaandar na din niya ang kanyang sasakyan. Sa kondo mo na lang muna tayo, Rafi. Hintayin natin na gumaan ang pakiramdam ni Marian. Sabi ni Rika. Hindi na, bestie. Uuwi na lang muna ako. Doon na ako ngayon nakatira sa bahay nila Gio. Pwede bang magpahatid sa inyo doon? Humihikbi pa rin ako habang nagsasalita. Sure ka ba, bestie? Pwede naman sa kondo ko na lang muna mag-relax ka muna bago umuwi. Baka mapano ka pa niyan. Sagot ni Rafi. Okay lang ako. Salamat sa inyo. Sagot ko dito. Basta lagi mong tandaan nandito lang kami para sa'yo. Kami ang iyong kakampi sa lahat ng oras. Huwag kang mahiyang magsabi sa amin, ha? Madamdamin na sabi ni Rafi. Laban lang, bestie. Pagsubok lang yan. Malakas ka yata. Sabi pa ni Rika. Salamat mga bestie. Salamat at nandyan kayo. Sana hindi kayo magsawa sa kakapakinig ng mga problema ko. Malungkot kong wika. Marian's POV. Mabilis na lumipas ang mga araw. Mag-iisang buwan na din akong nakatira dito sa mansyon nila Gio. Maayos naman ang pakikitungo sa akin ng aking mga in-laws. Ramdam ko na tanggap nila ako. Si Mami Sara napakabait niya. Lagi ko siyang nakakabanding dito sa garden ng mansyon kapag wala akong pasok sa school. Tumutulong ako sa kanya na alagaan ang kanyang mga collections na plants. Mahilig kasi sa halaman si Mami Sara. Samantalang si Daddy Russell naman laging nagkukulong sa study room. Ang asawa ko naman na si Gio mag-iisang buwan na din na hindi umuuwi. Simula nang komprontahin niya ako sa kwarto noon. Hindi ko na siya nakita. Sabi ni Mami Sara sobrang busy daw kasi nito sa negosyo. At minsan sa office na daw natutulog or hindi kaya sa kondo. Pabor naman sa akin na hindi muna makita si Gio kasi natatakot ako sa kanya. Sila Rika at Rapi naman ang laging kasama kapag nasa school kami. Although magkaiba kami ng kurso na kinukuha. Pero hindi ito hadlang para sa bonding namin magkakaibigan. Hindi na din ako muling bumalik sa aming bahay simula nang komprontahin ko si Mommy. Hindi na din ako nakipag-communicate sa kanila. Basta ang huli kong balita nakaalis na daw papuntang New York si Ate Ayan. Masama pa din ang loob ko sa kanila. Pakiramdam ko wala akong halaga sa kanila. Siguro kailangan ko na lang muna magpursige para makatapos. Kailangan kong mag-focus sa aking pag-aaral para naman mabuhay ko ang aking sarili. Isang umaga nandito kami sa garden ni Mami Sara. Marian, iha, sa susunod na araw pupunta kami ng Hawaii ni Daddy Russell mo. Kung pwede kang halang namin isama para makapagbakasyon ka din, gagawin namin. Kaya lang may pasok ka sa school. Siguro sa bakasyon mo na lang. Sabi ni Mami Sara. Talaga po? Oo naman, Mami. Maganda daw doon sa Hawaii. Kaya lang po may pasok ako sa school. Tsaka nakakahiya naman na sasama pa ako. Banding niyo ni Daddy Russell yun. Nakangiti kong sagot. Naku iha, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang mahiya sa amin. Parang anak ka na din namin kaya kalimutan mo na yung hiya-hiya na yan. Nakangiti na sagot ni Mami. Ngumiti na lang din ako kay Mami. Sabay sabi, Mami, pwede po bang magtanong? Kung okay lang po. Nag-aalangan kong sabi. Go iha, ano ba yan? Sagot ni Mami. Bakit po ang bait niyo sa akin? Nahihiya akong tanong. Napangiti si Mami sa tanong ko.
Alam mo, Iha, unang kita ko pa lang sa'yo alam kong desente kang babae. Magaan ang loob ko sa'yo. Nakangiti niyang sagot. Kahit na hindi naman po talaga akong pangarap na babae ni Gio. Nag-aalangan kong tanong. Ilang beses na din kami nagkita ni Ayan, ang kapatid mo. Mabait din naman siya at malambing. Kaya lang may iba sa kanya. May something sa'yo na talaga namang napakagaan ang loob ko sa'yo. Paliwanag ni Mami Sara. Masaya ako't ikaw ang naging asawa ng anak ko. Alam kong magiging mabuti kang asawa sa kanya. Sana lang matutunan yung mahalin ng isa't isa. Pagpapatuloy ni Mami. Sana ihahabaan mo pang pasensya sa kanya. Lagi kong ipapanalangin sa Diyos na sana ikaw na lang ang mahalin ng anak ko. Napakabait mong bata at wala akong masabi sa ugali mo. Sabay hawak ni Mami sa aking kamay. Mami, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Pero salamat po talaga kasi tanggap niyo ako. Salamat dahil pinaramdam niyo sa akin na mahalaga din ako. Tumutulo ang luha na sabi ko. Of course, Iha. Basta promise mo sa akin intindihin mo muna sa ngayon si Gino, ha? Huwag kang sumuko. Gusto ko kayo pa rin hanggang sa huli. Nakangiti na sabi ni Mami. Marahan na lang akong napatango sa kanyang sinabi. Kahit na alam ko sa aking sarili na hindi din kami magtatagal. Pansamantala lang naman ito at babalik din si Ate Ayan. Kaya naman kailangan kong ihanda ang aking sarili pagdating ng araw na yon. Okay, Iha. Let's go. Medyo masakit na sa balat ang araw. Iyaya ni Mami Sara sa akin. Okay po, Mami. Sagot ko. Ilang araw pang lumipas at nakaalis na sila Mami Sara at Daddy Russell papuntang Hawaii. Hindi ko alam kung ilang araw sila mawawala kasi baka dadaan pa raw sila sa ibang mga bansa para mag-unwind. Naiwan ako sa mansyon kasama ang mga katulong. Komportable naman ako kasi hanggang ngayon, hindi pa rin umuwi si Gio. Okay lang naman sa akin kahit hindi na siya umuwi dahil alam ko naman na hindi niya ako tanggap bilang asawa. Kinamumuhian niya ako. Kinagabihan naghahanda na ako ng aking pantulog nang biglang bumukas ang aking kwarto. Nagulat ako na napagtanto ko na si Gio ang pumasok. As usual, napakagwapo niya. Kanina pa siguro ito dumating kasi nakapambahay na ang kanyang suot. Umuwi pala siya dito sa mansyon nang hindi ko napapansin. Sa bagay hindi naman kasi siya masyadong naglalalabas ng kwarto kapag nandito ako sa mansyon. Hello there, miss me? Nakangising bati ni Gio. Gio, napadalaw ka. Wala sila Mami nasa Hawaii. Nauutal kong sabi sa kanya. I know dear. Tinitigan niya ako sabay ngisi. Para yatang lalong gumaganda ang asawa ko. Ah? Sabay lapit niya sa akin at haplos sa aking muka. Ah? Ano po? Sabay atras ko upang maiwasan ang paghaplos niya sa muka ko. Humakbang siya ulit palapit sa akin at tinawakan ako sa balikat at nilapit ang kanyang muka sa aking tenga sabay bulong. Much better na wala sila Mami dito ngayon. Magagawa natin lahat ng ating gusto. Bulong niya. Kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Nanindig ang aking balahibo sa batok. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan kong tanong. Tinitigan niya ako ng matiim sa aking muka. Sabay wika na, malalaman mo later. At bigla niya dinampi ang kanyang mga labi sa aking labi. Napamulagat ako sa kanyang ginawa. Parang may libu-libong boltahe ng kuryente ang tumulay sa buo kong katawan sa pagdampi ng kanyang labi sa akin. Nakatikom pa rin kasi ang aking bibig at hindi ko alam kung paano mag-react. Ang sarap sa pakiramdam. Para akong dinuduyan sa alapaap. Pilit ako nagpumiglas pero mas malakas si Gio. Hindi ako pinansin ni Gio at patuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Tinitigan niya ako sa aking mga mata nang may pagnanasa. Sabay ngiti at sabing, aangkinin kita ng paulit-ulit ngayong gabi. Matagal akong hindi nakauwi dito kaya ito na ang pagkakataon ko. Sabi niya, wow, beautiful. Hindi ko akalain na ganito ka kaganda. Gio, tama na. Natataranta kong sabi. Nahihiya akong napatingin sa kanya. Seryoso ang kanyang mukha na nakatitig sa akin. Natuto na din ako sa paraan ng kanyang paghalik. Bahala na. Aaminin ko gusto ko din ang ginagawa ni Gio. Wala naman sigurong masama na magpaubaya ako kasi mag-asawa naman kami.
Normal lang siguro na gawin namin ito. Ready for me, Marian? Napahiyaw ako sa kanyang ginawa. Sobrang sakit. Saglit na natigilan si Gio. Gulat itong napatitig sa akin. Nagtatanong ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Paanong wala kang karanasan? Di ba may nangyari na sa atin? Paanong okay ka pa rin? Narinig kong wika nito habang nasa ibabaw ko ito. Hindi ako nakasagot at mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Naramdaman ko na pinunasan nito ang luha sa gilid ng aking mga mata. Hindi ko napansin na napaluha pala ako sa sakit. Ilang sandali pang naramdaman kong masuyong pagdampi ng labi nito sa aking noo. I'm sorry, pero kailangan kong itulihing nasimulan ko na. Alam kong nahihirapan ka, pero mawawala din yan maya-maya. Trust me, sweetheart. Narinig kong masuyo nitong wika sa akin. Parang hinaplos ang puso ko sa masuyo nitong boses sa akin. First time kasi niya akong tinawag na ganoon. Sweetheart. Hay, ang sarap sa pandinig. Kaya naman napatango ako. Muli akong hinalikan ni Gio sa labi na agad ko namang tinugon. Napayakap na din ako dito. Saglit itong huminto at tinitigan ako. Ngumiti ako dito para ipakita sa kanya na okay lang ako. Ilang sandali pa ay naramdaman ko nang gumagalaw ulit ito sa aking itaas. Napanganga ako sa kanyang ginawa. Dahil ilang sandali lang ay naramdaman ko na nawala na ang sakit na aking naramdaman. Bagkos ay pumalit dito ang hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Gio's POV. Kanina pa ako nakatitig sa magandang mukha ni Marian. Maraming gumugulo sa isip ko. Hindi ko akalain na malinis pa ito. Sa kadahilanan na nagising kami parehong walang saplot ng araw na yon. Kung ganun walang physical na nangyari sa amin. Pero sinong may pakana ng lahat? Bakit magkatabi kaming nagising ng umagang yun na parehong walang saplot sa katawan? Hindi ako nakauwi ng bahay nitong mga nakaraang araw dahil marami akong inaasikaso tungkol sa negosyo. Galing din ako sa business tour sa Europe. At kadarating ko lang kanina, alam kong iniisip ni Marian na iniiwasan ko ito. Nagalit ako dito. Sa bagay wala naman akong pakialam dito dahil sa pagkakaakala ko na may mali itong nagawa sa amin ni Ayan. Napinikot niya ako. Ilang beses na itong tumanggi na hindi niya kagagawa ng lahat, na wala itong kasalanan. Nakaramdam ako ng guilt. Kung ganun, sinong may kasalanan sa mga nangyari sa amin? Napahilamos ako sa aking muka. Hindi ko alam kung anong mararamdaman sa pagkakataon na ito. Aaminin ko na labis kong kinamuhian si Marian dahil nasira ang relasyon namin ni Ayan. Akala ko kasi pinikot ako nito, na itong may pakana ng lahat. Pero napatunayan ko ngayong gabi na wala itong kasalanan. Napaka-inosente nito. Marahan kong hinaplos ang mukha nito. Hindi man lang ito nagising. Marahil masyado itong napagod sa ginawa namin kanina. Ngayon ko lang din napansin kung gaano ito kaganda. Napakaamo ng mukha nito. Lagi ko naman itong nakikita kapag binibisita ko dati si Ayan. Kaya lang lagi itong nakatungo. Hindi din ito nakikipag-usap sa akin. Napapansin ko din na hindi sila close ni Ayan. Never kasing nababanggit ni Ayan ang tungkol kay Marian kapag magkasama kami. Napapansin ko din noon na laging masama ang tingin ni Ayan sa kapatid nito. Pero hindi ko na lang yun binigyang pansin. Ang mahalaga kasi sa akin noon ay si Ayan lang. Wala akong pakialam sa mga taong nakapaligid dito. Kailangan ko sigurong paimbestigahan na nangyari sa amin nung araw na yon. Tuluyan na akong bumangon sa kama. Ikinumot ko ang comforter dito. Alam kong lalamigin ito dahil wala man lang itong ni isang saplot sa katawan. Gustuhin ko man na bihisan ito kaya lang nag-aalala ko't baka ito ay magising. Masyadong mahimbing na ang tulog nito. Isinuot ko ang sarili kong damit at nilapitan ulit ito sa kama. Kinintalan ko ng magaan na halik sa noo. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Parang may malaking bahagi ng puso kong biglang nakuha ni Marian. Kung pwede nga lang natabihan ko itong matulog magdamag. Kaya lang hindi pwede. Marami akong aasikasuhin at isa pa maaga akong pupunta ng opisina bukas. Ayaw kong maistorbo ang tulog nito. Baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko at maangkin ko ulit ito. Napanghiti ako nang maalalang nangyari sa amin. Kani-kanina lang. Ayaw ko na muna itong angkinin ulit kasi alam kong masyado itong napagod. At isa pa first time nito, tiyak na sasakit ang katawan nito kinabukasan. Sa kanya ko lang kasi naranasan na nag-enjoy ako sa kama. Hindi nakakasawa at alam ko nga hanap-hanapin ang katawan kong nangyari sa amin kanina. Ewan ko ba,
Sa kanya ko naranasan ng satisfaction pagdating sa kama. Bonus na din siguro dahil malinis pa ito. Hindi ko na mabilang kung ilang babae na ang dumaan sa akin. Kay Ayan nga lang ako nagtagal. Masyado kasing malambing si Ayan at napakagaling din ito sa kama. Aaminin ko na hindi akong nakauna dito. Pero no big deal sa akin yon. Kasi alam kong mahirap na makahanap ng malinis na babae sa panahon ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit minadali ng pamilya ni Ayan na ikasal kami ni Marian. Samantalang ilang beses na may nangyari sa amin ni Ayan, hindi naman sila nagdemand ng kasal ng ura-urada. Kaya naman ngayon ko lang naisip na may hindi magandang nangyayari. Halos karamihan sa mga kababaihan ngayon ay hindi na masyadong pinahahalagahan ng pagkababae. Kaya naman nagulat ako kagabi nang maangkin kong malinis pa si Marian. Malinis na babae si Marian. Kaya dapat lang na bumawi ako dito. Tuluyan na akong lumabas na ng kwarto nito. Bumalik ako sa sarili kong silid at hinagilap ang aking cellphone. Agad kong tinawagan si Mikey. Isa sa mga kaibigan ko na maraming kakilala na investigador. Oo, papaimbestigahan ko ang pamilya ni Marian. Matagal kong naging girlfriend si Ayan. Pero hindi ko alam kung anong meron sa kanilang pamilya. Alam kong napakababaw ng aking dahilan pero gusto kong malaman ang lahat. Kung anong klaseng pamilya meron sina Ayan at Marian. Hello, Gio! Rinig kong sagot ni Mikey. Halata sa boses nito na naistorbo ko ito sa kung ano man ang ginagawa nito ngayon. May papaimbestigahan ako kaya ako napatawag. Direkta kong wika dito. Wala nang paligoy-ligoy pa. Alam kong sanay na din ang aking mga kaibigan sa ugali ko. Naman bro, gabi na. Pwede ba bukas na lang? Wika ni Mikey sa kabilang linya. Halata sa boses nitong hindi maisatinig na pagkainis sa akin. No, ayaw kong magsayang ng oras. Bakit bukas pa kung pwede namang umpisahan ngayon na? Mariin kong sagot dito. Ay nako, ano ba kasi yun? Sino ba yung papaimbestigahan mo? Naaasar na sagot ni Mikey. Delgado family. Maiksi kong sagot. Who? I mean, pamilya ba ng ex-girlfriend mo na si Ayan? Why? I mean, kailangan mo ba talagang gawin ito? Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin matanggap na hindi na kayo pwede? Dahil asawa mo na ang kapatid niya. Naguguluhan na tanong ni Mikey. Walang nangyari sa amin ni Maria ng gabing yon. At isa pa, kilala mo ko. Ayaw na ayaw kung niloloko ako ng kahit sino. Sagot ko dito. What? I mean, paano mo nasabi na wala? Di ba yun ang dahilan kaya bigla kayong ipinakasal? Nadungisan mo ang pagkababae ni Marian kaya bigla kayong ikinasal bro. Sagot ni Mikey. Yun din ang akala ko. Until what? Muling sagot ni Mikey. May nangyari sa amin kanina ni Marian. Maiksi kong wika kay Mikey. What's wrong with that? Normal lang yan sa inyo dahil mag-asawa kayo. Don't tell me na kanina lang nasundan ang kama nyo after kayo ikinasal. Natatawang sagot ni Mikey. Yun nga naguguluhan ako kasi malinis pa siya kanina bro. I mean, kung may nangyari sa amin dapat hindi na siya birhen, di ba? Sagot ko dito. What? Pero teka, wow bro, ikaw na talaga. Ang swerte mo. Pero teka lang, paano nangyari yun? Di ba sabi mo may nangyari sa inyo ng gabing yun? Sagot ni Mikey. Kaya nga gusto ko itong paimbestigahan. Kaya pala todo tanggi si Marian kasi talagang wala namang pala nangyari sa amin. Parang pareho lang kaming hinubaran at pinagtabi sa pagtulog. Sagot ko. Kawawa naman pala si Marian kung nagkataon bro. Imagine halos isumpa mo siya, yun pala isa din siya sa biktima dito. Sagot ni Mikey. Kaya nga gusto ko malaman ang katotohanan. Gusto ko may resulta agad ang pinapagawa ko sa'yo. Sagot ko kay Mikey. Kailangan pa ba paimbestigahan? I think mas mabilis kung tanungin na lang natin si Joey. Tiyak marami nalalaman yun tungkol sa buhay ni Marian at sa pamilya nito. Sagot ni Mikey. Napakunot ang noo ko sa sagot ni Mikey. Hindi ko nakuha kung anong ibig sabihin nito. Kung bakit nasali sa usapan namin si Joey. Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ni Joey tungkol dito? Sagot ko. Hay nako, ikaw talaga. Hindi mo ba alam na magkaibigan si Marian at nakababahatang kapatid ni Joey na si Rika? Tiyak na marami yung alam tungkol sa nangyayari sa buhay ni Marian. Libre pang makukuha mong impormasyon at isa pa sa loob ng isang araw malalaman mo agad ang totoo. Mahabang sagot ni Mikey. Paano mo naman nalaman yon? Tanong ko dito. Hindi ko kasi alaman tungkol dito.
Sa bagay, wala naman akong pakialam sa bagay na yon. Masyadong nakapokus ang utak ko sa negosyo at wala na akong panahon sa iba pang bagay. Siyempre naman, lagi ko nakikita si Marian sa bahay nila Rika at Joey. Kapag tumatambay kami doon nila Alex. Close friend yata sila at pareho ng school na pinapasukan. Ikaw kasi, ilang beses ka namin niyayaya na mag-inuman sa bahay nila Joey. Lagi ka tumatanggi kaya yan tuloy na pag-iiwanan ka. Mahabang sagot ni Mikey. Hindi ako nakaimik sa sinabi nito. Gandang-ganda nga ako dyan kay Marian eh. Kaya lang napaka-aloof. Ayaw makipaghalubilo sa amin. Dagdagan pa ng kapatid ni Joey na napaka-maldita. Natatawang wika ni Mikey. Napabuntong hininga ako sa sinabi ni Mikey. Hindi ko talaga alam ang mga bagay na yon. Siguro tatawagan ko na lang si Joey bukas ng umaga. Masyado nang late at alam kong tulog na din ito. Agad ako nagpaalam kay Mikey. Sinabi ko na lang na gawin niya na lang ang pinapagawa ko dito. Maganda na yung sigurado. Kinaumagahan maaga akong nagising. Kailangan kong umalis ng maaga dahil may meeting ako mamayang 7:00 ng umaga. Nag-aalangan man pero dinaanan ko si Marian sa kanyang kwarto. Gusto ko kasi makita ito bago umalis ng bahay. Ewan ko ba, bakit sa kalooban ko gusto ko itong laging nakikita. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto nito. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi nang makita kong tulog pa rin ito. Hindi na ako pumasok sa loob ng kwarto at isinara na lang ulit ito upang makaalis na. Baka kasi kapag pumasok pa ako ay magising ito. Pagbaba ko ng hagdan ay nakasalubong ko si Aling Marta. Binati ako nito ng magandang umaga na tinanguan ko lang naman. Magandang umaga, senyorito. Nakahanda na po ang almusal niyo sa dining. Magalang na wika nito. Hindi na ako kakain, Aling Marta. Nagmamadali ako ngayon. Sagot ko dito at diretsyo nang lumabas ng mansyon. Agad akong pumunta sa aking sasakyan na nakahanda na at sumakay at pinasibad agad. Pagdating sa opisina ay agad akong binati ng aking sekretary na si Aaron Mendres. Lalaki ang aking napiling sekretary dahil ayaw kong maulit na ilang beses akong nilandi ng mga sekretary na babae. Maraming babaeng sekretary nang dumaan sa akin. Ayaw kong haluan ng pleasure ang aking negosyo at iniiwasan ko magkaroon ng intimate na relasyon sa aking mga empleyado. Wala naman akong naging problema kahit lalaki ang aking sekretary. Masipag ito at mapagkakatiwalaan. Anak ito ng dati naming empleyado at maganda ang record nito sa aming kumpanya. Pinipilit kong mag-focus sa aking trabaho kahit na sa tuwin ay laging pumapasok sa isip ko si Marian. Hindi nawaglit sa aking isipan ang mga nangyari sa amin. Hindi maalis-alis sa aking balintatawang maganda nitong muka. Ang katawan nito na hinahanap-hanap ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Unang beses ko itong naramdaman. Hindi ko alam kung nagigilty lang ba ako o ano. Gusto kong marinig ang boses nito pero wala pala akong cellphone number nito. Kamusta na kaya siya ngayon? Kumain na ba ito? Ano kaya ang pinagkakaabalahan nito? Iniisip din kaya ako nito? Ano ba tong nangyayari sa akin? Nang hindi na ako makatiis ay hinagilap ko ang aking cellphone. Tatawag ako sa landline ng mansyon. Sigurado naman na may sasagot sa akin kasi nagkalat ang mga kasambahay sa loob ng mansyon dahil oras ng paglilinis ngayon. Wala pang 5 segundo may sumagot na sa kabilang linya. Agad kong kinamusta dito si Marian. Senyorito, hindi pa po lumalabas ng kwarto si Senyorita Marian. Magalang na sagot nito. Napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Bigla akong nag-alala. 10:00 na ng umaga pero tulog pa rin ba ito? Anong oras ba ang karaniwang gising nito? Wala akong ideya kasi wala naman akong pakialam dito noon at hindi ko naman ito nakasama sa iisang bahay. Dahil pagkatapos ng kasal namin ay hindi na ako bumisita ng mansyon. Liban lang kagabi kung saan may nangyari sa amin. Aaminin ko na kaya pinasok ko ito sa kwarto upang pahirapan. Bala ko itong gawing kama slave. Kaya lang nagbago ang lahat ng malaman kong malinis pa ito. Na ako lang ang lalaki sa buhay nito. Mga anong oras ba siya karaniwang nagigising? Tanong ko dito. Maaga po siya lagi gumigising, senyorito. Pero ewan ko po ngayon bakit hindi pa siya bumababa. Sagot nito. Pwede bang sabihin mo kay Aling Marta na i-check niya si Marian sa kwarto? Utos ko dito. Bigla kasi akong nag-alala. Sige po, senyorito. Sasabihin ko sa kanya. Sagot nito sa kabilang linya.
Sabihan mo si Aling Marta na tawagan niya ako pagkatapos niyang tingnan si Marian. Maliwanag ba? Utos ko dito. Masusunod po, senyorito. Sagot nito. Agad kong pinindot ang end button ng call sa cellphone. Sa lubong ng kilay na tumingin ako sa kawalan. Wala pang 30 minuto'y tumunog ang aking cellphone. Nang tingnan ko kung sino ang caller ay nakita ko na numero ito ng mansyon. Agad ko itong sinagot at boses ni Aling Marta ang nasa kabilang linya. Agad kong tinanong dito kung kumusta si Marian. Pasensya na po, senyorito. Ngayon lang ako nakapag-return call. Inasikaso ko pa kasi si Senyorita Marian. Ang taas po kasi ng lagnat. Agad na wika ni Aling Marta. Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Aling Marta. Agad akong nakaramdam na matinding pag-aalala. Pero senyorito, pinakain na po namin siya at nakainom na din ng gamot. I-monitor na lang po namin siya, baka maya-maya bababa na din ang lagnat. Dagdag na wika ni Aling Marta. No, manang. Papupuntahin ko dyan si Jenny para matingnan ang lagay ni Marian. Sagot ko dito. Si Jenny ay first cousin ko. Kasing edad ko lang ito at isang doktor. Alam kong matitingnan niya ng maayos si Marian. Anak ito ng Tito Delphine na kapatid ni Daddy. Sige po, senyorito. Mas maigi nga po na matingnan ng doktor si senyorita. Sang-ayon ni Manang Marta. Sige, hintayin niyo na lang dyan sa bahay. At bantayan niyo si Marian. Pauwi na din ako. Wika ko kay Aling Marta. Pagkatapos namin mag-usap ni Aling Marta ay agad kong tinawagan si Jenny para pumunta ng mansyon. Buti na lang at agad na pumayag ito. Marahil ay hindi ito ganoon ka-busy. Kakaalis lang daw nito ng bahay at dederecho na ito ng mansyon. Nang maibaba ko ang tawag ay agad kong tinawag ang aking sekretary. Cancel all my appointments today, Mr. Mendres. Agad kong wika dito. Kitang-kita sa mukha nitong hindi maisatinig na pagtataka. Marahil ay itong unang beses kong ginawa na mag-cancel ng mga appointments at meetings. Alam kasi nito na pagdating sa trabaho ay istrikto ako. But sir, may lunch meeting kayo ni Mr. Chua. Matagal na po silang naka-line up para makakuha ng slot for appointment. Tumawag din sa akin ng sekretary niya kanina para i-remind ang meeting niyo mamaya. Wika ng aking sekretary. Bumuntong hininga ako at tumitig kay Aaron. Sabihin mo na nagka-emergency ako. Basta bahala ka na mag-alibay. Wika ko dito, sabay tayo at diretsong lumabas ng opisina. Agad akong sumakay ng kotse at pinaharurot pa uwi ng mansyon. Marian's POV. Nagising ako kinabukasan sa sinag ng araw na tumatama sa aking muka, na nagmumula sa siwang ng kortina mula sa bintana. Nang tingnan ko ang oras sa side table sa aking kama, nagulat ako kasi 8:00 na pala ng umaga. Nang subukan kong kumilos para bumangon, naramdaman ko ang sakit ng buo kong katawan. Lalo nang nasa gitna ng aking hita. Naalala ko ang ginawa namin ni Gio kagabi. Halos magdamag niya akong inangkin. Parang wala siyang kapaguran. Hindi ko na nga naramdaman na nakatulog na pala ako sa pagod. Nahawakan ko ang aking ulo nang makaramdam ng pagkahilo. Tiniis ko ito at pinilit na bumangon. Paika-ika akong pumunta ng banyo para maglinis ng katawan. Umupo ako sa toilet bowl para umihi. Napapikit ako nang maramdaman ng sobrang hapdi sa parte noon. Parang nagkasugat yata ako sa bahaging yun. Pagkatapos kong gawin ang aking mga routine sa loob ng banyo ay dahan-dahan akong bumalik sa kama. Nagulat pa ako na makita kung gaano kagulo ang aking higaan. Nang hawiin ko ang kumot ay nanlaki ang aking mga mata. Nang may makitang bahid ng dugo ang kobre kama. Agad akong pumunta sa cabinet upang kumuha ng pamalit. Pero nang maramdaman ko ang hapdi sa parteng yon at parang lalagnatin ako, ay nagpa siya akong takpan na lang muna ng kumot ang dugo. Mamaya ako na lang papalitan ng kobre kama kapag maayos na ang aking pakiramdam ngayon. Kumuha pa ako ng isa pang malinis na comforter upang gawin kong kumot. Pakiramdam ko'y sobrang nilalamig ako. Agad akong humiga upang ma-relax ng kahit konti ang aking katawan. Buti na lang at wala akong pasok ngayon sa school. Ipinikit ko ang aking mga mata at hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Hindi ko na malaya kung ilang oras akong nakatulog. Nagising na lang ako sa mahinang katok sa pinto. Babangon sana ako kaya lang ay parang nawalan ako ng lakas. Sobrang bigat ng pakiramdam ko at parang tuyong-tuyo ang aking lalamunan. Good morning, Senyorita Marian. Pasensya na po kayo at
Natigilang wika ni Aling Marta nang makapasok ito ng aking kwarto. Baka sa mukha nito ang pagtataka nang makita ako sa kama na nakatalukbong at nanginginig. Sobrang nilalamig talaga ako. Diyos ko, senyorita, ano nangyari sa iyo? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalala nitong wika at agad na sinalat ang aking noo. Napalitan ng sobrang pag-aalala ang reaksyon nito nang mapagtanto kung gaano ako kainit. Senyorita, ang taas ng lagnat mo. Diyos ko! Teka lang, kukuha ako ng pagkain sa kusina at gamot para makainom ka. Natataranta nitong wika at mabilis ang hakbang na lumabas sa aking silid. Wala pang 5 minuto ay muling pumasok si Aling Marta. May dala itong pagkain. Tatanggihan ko sana ang dala nitong pagkain. Kaya lang ay nagpumilit ito. Kailangan ko daw kasing uminom ng gamot. Pinilit ko ang aking sarili na kumain ng kahit konti para malamnan ang aking sikmura bago uminom ng gamot. Ayaw ko din naman na magkasakit ako ng tuluyan. Pagkatapos kong kumain at uminom ng gamot ay bumalik ako sa dati kong pwesto. Wala pang 1 oras ay bumalik si Aling Marta sa kwarto. May kasama itong magandang babae. Nice na nice ito sa kanyang suot na puting damit. Para itong modelo kong maglakad. Baka sa mukha nitong pagiging masayahin at mabait. Nagtataka akong napatingin dito. Nakangiti ito habang papalapit sa aking higaan. Babangon sana ako kaya lang ay napangiwi ako dahil sa sama ng aking pakiramdam. Senyorita, kasama ko po si Doc Jenny. Doc Jenny, siya po si Senyorita Marien. Asawa po ni Senyorito Gio. Pakilala ni Aling Marta. Ngumiti ako kay Jenny. Ganon din naman ito sa akin. Agad naman nagpaalam si Aling Marta sa amin. Kaya naiwan kaming dalawa ni Doc Jenny sa kwarto. Kumusta ang pakiramdam mo? I understand the first time mo. Kaya normal lang yung nararamdaman mo ngayon. Nakangiti nitong wika. Nakaramdam ako ng hiya sa pagiging bulgar nito. Pero binigyan ako nito ng nakakaunawang ngiti. Na agad namang ikinagaan ng aking kalooban. Pero nagtataka ako kung paano nito nalaman na may ginawa kami kagabi ni Gio. Tinawagan ako ng asawa mo kanina. He is my first cousin at close kami. Kahit may pagkamasungit yung asawa mo, nakakapagtiyaga naman ako sa ugali nun. Wika ni Jenny. Tanging pagngiti lang ang aking nagawa sa sinabi nito. Nahihiya kasi ako dito. At isa pa'y ayaw kong maging feeling close dito dahil ngayon lang kami nagkakilala. Inumpisahan na ako nitong suriin. Lalong-lalo na ang aking ibaba. Kakatapos lang ako nitong suriin nang biglang pumasok sa loob ng kwarto si Gio. Agad na nagtama ang aming mga mata. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako pero bakas dito ang matinding pag-aalala. Agad kong iniwas ang paningin dito. How is she, Jenny? Sabi ni Aling Marta mataas daw ang lagnat niya. Agad na wika nito nang makalapit sa akin. Hay nako, Kas. Masyado mo naman binigla si Marian. Halata sa boses nitong inis habang tinititigan si Gio. Why? Okay lang ba siya? I mean, hindi na tuloy ang sasabihin ni Gio nang magsalita ulit si Jenny. No kama for 1 month. Pagalingin mo muna ang sugat ni Marian. Wika ni Jenny. Hindi ko naman alam kung anong magiging reaksyon. Lalo ako nakaramdam ng hiya nang tumitig sa akin si Gio. Kung pwede nga lang lamunin na ako ng lupa sa mga sandaling ito. Sariwa pa rin kasi sa isipan ko mga nangyari sa amin kagabi. Tapos heto ako ngayon. Halos hindi makabangon dahil iniinda ang sakit ng katawan. Magre-reseta ako ng gamot para kay Marian. Please, Gio. Sundin mo ang sinasabi ko. Masyadong napuwersa si Marian kaya naman kailangan muna niyang magpagaling. Wika ni Jenny. Tanging buntong hininga lang ang nagawa ni Gio. Tumangulang ito at sinenyasan ng doktor na pinsan na lumabas na muna ng silid. Lumipas ang mga araw. Tuluyan na akong gumaling sa aking sakit. Katulad dati hindi na naman umuwi ng mansyon si Gio. Nalabis kong ikinalungkot. Siguro nga hanggang ngayon abot langit pa rin ang pagkamuhi nito sa akin. Ang last kasi na pagkakita ko dito ay noong nagkasakit ako. Halos buwan na din ang lumipas. Sila Mami Sara ay nasa ibang bansa pa rin. Pagkatapos kong mag-ayos ay dahan-dahan akong bumaba at pumunta sa dining area para kumain. Nagugutom na din kasi ako. Nakasalubong ko ang mayordoma na si Aling Marta. Oh, Senyorita Marian, buti naman at bumaba ka na. Padadalahan sana kita ng pagkain sa kwarto mo. Sabi niya sa akin. Opo, Aling Marta. Pasensya na po, tinanghali ako ng gising.
Hindi ko na malayan ang oras. Sagot ko, naku, okay lang yan, Iha. Weekend naman ngayon, wala kang pasok sa school. Mas mabuti yan para makapagpahinga ka. Nakangiti na sagot ni Aling Marta. Sige na, halika na. Umupo ka na. Ano ang gusto mong kainin? Tanong ni Manang sa akin. Huwag na po kayong mag-abala. Ayos na po sa akin tong milk at bread. Mamayang lunch na lang po ako kakain ng rice. Nakangiti kong sagot dito. Sigurado ka ba? Bueno, ikaw ang bahala. Basta magsabi ka lang kung anong kailangan mo, ha? Nakangiti na sabi nito. Opo, salamat po. Sagot ko dito at nag-umpisa ng kumain. Maaga nga palang umalis si Senyorito Gio. Medyo madilim pa nga sa labas eh. Kwento nito. Nagkita ba kayo? Po, dito po siya natulog kagabi? Nagtataka kong tanong dito na agad namang tumango. Ewan ko ba sa batang yun, hindi naman dating ganyan yan. Napakalaki pa ng pinagbago ng kanyang ugali simula na nag-aral sa Amerika at humawak ng negosyo. Bihira na lang din kung umuwi dito. Alam mo ba na akong nag-alaga sa batang yun hanggang lumaki? Mahabang kwento nito. Alam mo, Senyorita Marien, ang bait mo. Sana hindi ka magbago at kayo pa rin ni Senyorito ang magkatuluyan. Sana matutunan yung mahalin ng isa't isa. Nakangiti na sabi nito. Napangiti din ako sa sinabi ni Mana. Kung alam lang niya, matagal ko nang mahal si Gio. Kaya lang kailangan kong pigilan ang aking damdamin para dito. Hindi ako bagay kay Gio. May iba itong mahal at walang iba kundi si Ate Ayan. Hanggang ngayon hindi pa rin nawala sa aking isipan ang sinabi ni Ate Ayan. Nababalik siya. Kaya kailangan kong pigilan ang aking sarili. At pilitin na huwag pang lalong yumabong ang nararamdaman ko kay Gio. Iisipin ko pa lang ang mga posibleng mangyari sa pagbabalik ni Ate Ayan, sumasakit na ang kalooban ko. Sana matanggap ko ang araw na yon at makalimot. O sige, Senyorita, maiwan na muna kita, may gagawin pa ako. Basta huwag ka mahiya mag-utos sa mga maids dito, ha? Paalam ni Aling Marta. Opo, salamat po. Pagkatapos ko kumain, pumunta ako sa hardin at tiningnan ang mga collections ni Mami Sarah. Natuwa ako kasi nakita ko na namumulaklak na ang iba sa mga ito. Kung makita ito ni Mami, sure talagang matutuwa yun. Ang lungkot pala ng mansyon kapag walang kausap. Wika ako sa aking sarili. Nang magsawa ako sa garden ay bumalik ako sa aking kwarto. Tamang-tama naman at tumunog ang aking phone at si Rika ang tumatawag. Hello, Rika. Napatawag ka. Sagot ko. Marien, kumusta na? Yayayain sana kitang lumabas para mag-shopping. Nakakabagot kasi dito sa bahay eh. Sagot ni Rika. Ha? Ngayon na ba? Agad-agad? Sagot ko dito. Oo, now na. Tsaka okay lang naman 'di ba? Kasi wala naman dyan ang mga in-laws mo. Sige na bestie, samahan mo na ako. Si Rapi kasi hindi ko din mahatak kasi busy daw siya. Ayaw ko naman mag-ikot sa malls mag-isa. Nakakatamad. Reklamo nito. Ay, sige na nga. Pero wag tayo magpagabi ha. Tsaka, paano bang setup? Saan tayo magkikita? Tanong ko dito. Don't worry, bestie. Susunduin kita dyan sa inyo. Mag-prepare ka na kasi paalis na ako ngayon. Excited nitong sagot sa akin. Sige, bestie. Ingat ka sa pagdadrive. See ya. At ibinaba ko na ang kanyang tawag. Dali-dali akong nagbihis. Floral dress ang napili kong suotin, nalagpas hanggang tuhod. Tinernohan ko ito ng flat sandals at sling bag. Hinayaan ko na din na nakalugay ang aking buhok. Komportable ako sa ganitong attire. Lumabas na ako ng aking kwarto at hinanap si Aling Marta. Magpapaalam ako sa kanya na lumabas sandali. Siya kasi ang in charge dito sa mansyon kapag wala sila Mami Sarah at Daddy Russell. Nang makapagpaalam na ako, sakto naman na dumating na si Rika. Maiksing shorts at crop top ang suot nito. Kitang-kitang makinis nitong balat. Litaw na litaw din ang kagandahan nito. Agad akong sumakay sa kanyang kotse at umalis na din kami agad. Thank you, bestie, at sinamahan mo ako. Mag-shopping tayo at kumain ang gusto natin. Excited nitong sabi. Ikaw lang ang mag-shopee, bestie. Samahan na lang kita. Nakangiti kong sagot dito. No, bestie, libre kita ngayon. Bilhin mo lahat ng gusto mo, akong bahala. Nakangiti na sagot nito. Naku, ikaw talaga, wag na.
Kompleto pa naman ako sa mga gamit. Binilihan ako ng mga in-laws ko, no? Sagot ko dito. Wow, alam mo, ang swerte mo talaga sa mga in-laws mo. Tanggap na tanggap ka nila. Mapapasana all na lang talaga ako. Sana katulad nilang magiging in-laws ko pagdating ng araw. Minus lang sa asawa mo na masama ang ugali, ha? Ngingiti-ngiti nitong sagot. Natawa ko sa kanyang sinabi. Hindi na lang ako nag-comment. Maya-maya pa'y nakarating na kami sa mall. Kapansin-pansin din ang titig sa amin ng mga kalalakihan na aming madadaanan. Hindi na lang namin pinansin at nagpatuloy sa aming pupuntahan. Sanay naman na kami sa ganitong atensyon. Kahit nga sa school maraming nagpapapansin sa amin. Buti na lang nandyan si Rapi na lagi namin kasama. Tinutuon ni Rika na mag-shopping siya. Gusto niya din ako bilhan pero tumanggi ako. Marami naman na kasi akong damit, bag at sapatos. Pinagsa-shopping ako palagi ni Mami Sarah. Excited daw kasi itong mamili ng damit ko kasi parang anak na daw niya ako. Nang mapagod kami na Rika ay tumambay muna kami sa coffee shop. Nagpalipas kami ng oras at maya-maya ay nagyaya na akong umuwi. Padilim na kasi. Hindi namin namalayan ng oras. Hinatid ako ni Rika sa amin at agad din siyang umalis. Tumatawag na daw kasi ang kanyang kuya Joey. Pagpasok ko pa lang sa loob ng gate ng mansyon ay agad akong sinalubong ni Aling Marta na may pag-aalala sa muka. Senyorita Marian, Diyos ko buti dito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Bakas ang pag-aalala sa boses nito. Bakit po? 8:00 pa lang naman po ng gabi ah. Nakangiti kong sagot dito. Kanina pa dumating si Senyorito Gio at hinahanap ka. Biglang nagalit nang nalaman na lumabas ka. Puntahan mo na lang sa kwarto niya. Magpakita ka sa kanya para alam niya na nandito ka na. Mahabang pakiusap ni Manang Marta. Po, sige po Manang. Sagot ko na lang dito at naglakad papasok ng bahay. Sa loob-loob ko hindi ako pupunta sa kwarto ni Gio para magpakita. Baka mamaya hindi naman talaga akong dahilan para uminit ang kanyang ulo. Baka hindi niya naman talaga ako hinanap. Ayaw kong maging assuming. Pumasok ako sa aking kwarto at nagulat ako nang maabutan ko si Gio na nakahiga sa aking kama. Agad itong bumangon nang mapansin niya ako. Tumayo ito at naglakad papunta sa akin. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa at nagsalubong ang kanyang kilay. San ka galing? Bakit ngayon ka lang? Agad na tanong niya sa akin. Sa mall. Niyaya kasi ako ng friend ko na samahan siyang mamili. Sagot ko dito. Nalibang kasi kami sa pamamasyal at hindi na malaya ng oras kaya ginabi kami. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Dapat tinawagan mo ko kung lalabas ka ng bahay. Pinag-alala mo ko. Sagot nito. Nagulat ako sa kanyang sinabi. At kailan pa siya naging concern sa akin? Hindi na lang ako umimik at tumingin na lang ako sa kanya. Hinintay ko pa kung ano pa ang mga susunod niyang sasabihin. Sa susunod na lumabas ka, magpaalam ka sa akin. Akin na yung cellphone mo. Sabi nito. Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa cellphone ko? Tanong ko dito at inabot ko din sa kanyang aking cellphone kahit naguguluhan. Ilalagay ko dito ang aking number para matawagan mo ko. Sagot nito. Sa susunod, huwag ka nang umalis ng bahay na hindi ko nalalaman. Naiintindihan mo ba ako? Kahit si Mami ang kasama ko? Tanong ko dito. Tinitigan niya ako. Oo, kahit si Mami pa ang kasama mo. Tsaka ayaw ko magsusuot ka ng ganyang damit. Hindi bagay sa'yo. Sabi nito. Ha? Pero bigay to ni Mami Sarah. Binili niya para sa akin. Sagot ko dito. No, ayaw kong isuot mo pa yan. Nagkakaintindihan ba tayo, Marian? Naiinis na sabi nito. Sige. Sagot ko na lang para hindi na humaba pang usapan. Magbihis ka na at bumaba. Kakain na tayo ng dinner. Hihintayin kita sa dining area. Sabi nito at lumabas na ng kwarto. Tulala naman akong naiwan sa kwarto. Nagtataka ako kung anong nakain ni Gio. Bakit parang nag-ibang pakikitungo nito sa akin? Agad ako nagbihis at bumaba na para kumain. Sabay kami kumain ng dinner. Wala kaming imikan habang kumakain. Napapansin ko ng panay titig niya sa akin. Hindi ko alam pero parang may gustong ipahiwatig ang kanyang mga tingin. Parang may ibig sabihin. Naiilang ako sa kanya kaya agad kong tinapos ang aking pagkain at nagpaalam na aakyat na sa kwarto. Tumango lamang ito kaya tumalikod na ako. Habang naglalakad ramdam ko pa din ang titig niya sa akin.
Pagdating ng kwarto, agad akong pumasok sa CR upang maglinis ng katawan. Gusto ko nang magpahinga. Kasi napagod ako sa lakwatsa namin ni Rika. Buti na lang Sunday pa kinabukasan. Bala kong mag-review kinabukasan at magpahinga. Nagpasya na lang akong maligo upang maging presko ang aking pakiramdam. Nang matapos ay pinunasan ko lang ng towel ang aking katawan para matuyo. Dahil alam kong mag-isa lang ako sa kwarto na sanay na akong lumabas ng banyo ng hubot-hubad para kumuha ng damit sa walk-in closet ko. Ganito lagi ang aking ginagawa. Hindi ko ugali na magdala ng damit sa banyo para doon magbihis. Paglabas ko ng banyo ay nagulat ako nang naabutan ko si Gio na nakaupo sa sofa. Hindi ko alam kung ano ang una kong tatakpan. Nataranta ako at hindi alam ang unang gagawin. Papasok ba ulit ako ng banyo ulit? O pupunta sa walk-in closet para kumuha ng damit? Nang tingnan ko si Gio ay titig na titig ito sa akin. Agad itong tumayo at lumapit habang nakatitig sa akin na may paghanga sa mga mata. Matiim niya akong tinitigan na parang tumatago sa aking kaluluwa. Sorry, nauutal kong sabi. Hindi ko alam na nandito ka pala sa loob ng kwarto ko. Nahihiya akong sabi. Tatakbo sana ako pabalik ng kwarto nang bigla ako nitong hapitin sa bewang. Niyakap ako nito ng mahigpit. Ramdam na ramdam kong mainit na hininga nito sa punong tenga ko. Nagiinit na din ang aking pisngi. At alam kong pulang-pula ako dahil sa hiya. It's okay, sweetheart. Malambing nitong sabi sabay siil ng halik sa akin. You are so beautiful, Marian. Hinahanap-hanap ka ng katawan ko, ng buo kong pagkatao. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo at baliw na baliw ako sa'yo. Bulong pa nito sa punong tenga ko nang pakawalan niya ang labi ko. Habang naglalakbay sa buo kong katawan ng kanyang mga kamay, iginiya niya ako sa kama at dahan-dahan na pinahiga. Nang makahiga ako'y tumunghay siya sa akin at tinitigan niya ang buo kong katawan. Hinaplos-haplos niya rin ang aking balat. Parang wala na rin ako sa aking sarili ng mga sandali na yon. Lahat ng hiya na nararamdaman ko'y napalitan ng pagnanasa. Mahal ko si Gio at payag ako na gamitin ang katawan ko. Binigyan ako ng pagkakataon na maramdaman ito kaya igagrab ko na. Bahala na ang bukas. Malandi na sa malandi. Basta nag-e-enjoy ako. Napansin ko na naghubad na din ito ng mga damit. Hindi pa rin ito inalis ang tingin sa akin habang naguhubad si Gio. Nang wala na itong saplot sa katawan ay agad akong dinaganan. Alam mo bang kanina ko pa gustong gawin ito? Ang tagal kong hinintay na masundan ulit ang nangyari sa atin, sweetheart. I'll be gentle, promise. Bulong nito sa akin, sabay halik sa aking labi. Matagal niya akong hinalikan, na buong puso ko namang ibinigay sa kanya. Mga halinghing at ungol namin ang pumuno sa silid ko ng mga oras na ito. Sabay naramdaman ko ang paglabas ng kung anong meron sa akin. At ganun din kay Gio. Maya-maya pa'y naramdaman ko nang bumangon si Gio at pumasok sa loob ng banyo. Paglabas nito ay may dala ng face towel at pinunasan nito ang aking mga hita. Pipikit-pikit na ako dahil sa pagod at antok. Itinakip niya sa akin ang comforter dahil malamig ang buga ng aircon. Magpahinga ka na muna. Mamaya ulit. Bulong nito sa aking punong tenga bago ako nakatulog. Hindi ko alam kung anong oras na, pero naramdaman ko na nakayakap sa likod ko si Gio. Nilalapirot niya ang aking balat at inihimas-himas ulit ang aking muka. Maya-maya pa'y itinataas niya ang aking paa. Simpleng haplos lang sa akin ni Gio ang laki na agad ng epekto sa akin. Gio, muli akong napahalinghing. You're awake? Thanks. I want more, Marian. Bulong nito. Naramdaman ko na lamang na pumasto siya sa likod ko at muli niya akong inangkin. Dinig na dinig ko rin ang kanyang halinghing. Hindi ako tinigilan ni Gio hanggang mag-umaga. Hindi ko mabilang kung ilang beses niya akong inangkin. Alam kong hinang-hina na naman ang aking katawan dahil sa ilang beses nitong pag-angkin sa akin. Halos hindi ko rin maramdaman ang aking mga hita. Ewan ko lang kung makabangon pa ako nito. Sana lang ay hindi ako lagnatin kinabukasan. Grabe si Gio. Hindi ko akalain na ganito siya ka-wild. Pagkatapos ng ilang beses na yun ay naramdaman ko na nakatulog na si Gio. Mahigpit pa rin itong nakayakap sa akin. Wala kaming damit pareho sa ilalim ng comforter. Hinimas ko ang mukha nito. Napakagwapo nito. Hindi na ako nagtataka kung bakit maraming babae ang nahuhumaling dito. Malungkot akong napangiti. Alam kong ang mga nangyari sa amin ni Gio ay last lamang. Walang halong pagmamahal mula dito.
Dapat ngayon pa lang ay sanayin ko na ang aking sarili na huwag masaktan. Buong puso kong ibibigay ang katawan ko kay Gio kapag gusto nito. Bahala na ang bukas sa akin. Alam kong bahalang araw iiwan ako nito at bumalik kay Ate Ayan. Nagising ako kinabukasan na wala na sa tabi ko si Gio. Siguro maaga itong pumasok sa trabaho. Napabuntong hininga ako at agad na pumunta ng banyo. Labis akong nagpasalamat ngayon dahil hindi na ako nilagnat. Medyo masakit ang katawan ko, lalong-lalo na ang mga hita ko. Pero kaya ko naman maglakad ng maayos. Pagtapat ko sa salamin ng banyo ay namilog ang aking mga mata. Punong-puno ng marka ang aking leeg at iba pang parte ng aking katawan. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kabaliw si Gio. Hindi ko alam kung paano ito tatakpan. Nakakahiya kung may ibang makakita. Buti na lang at wala akong pasok. Pero alam kong matagal itong maalis, kaya naman nag-aalala ako kung paano itago ito kapag papasok na ako ng school. Kapag makita ito ni Rika ay tiyak kay katakot-takot na tanong at pangaasar ang makukuha ko dito. Ayan's POV. New York. Tulala akong nakatingin sa kawalan. Maraming gumugulo sa aking isipan. Hindi ko akalain na mangyayari sa akin ito. Ang walang hiyang si Albie. Ang manager ko na lubos kong pinagkakatiwalaan. Hanggang ngayon hindi niya pa ako mabigyan ng matinong projects. Balak yata niya akong buruhin dito sa apartment at gawing parausan. Oo, maging parausan nito. Unang araw pa lang namin dito sa New York nilasing niya na agad ako at pinagsamantalahan. Hindi ko akalain na gagawin niya sa akin ito. Sabi niya iinom lang daw kami ng konti para i-celebrate ang aking pagdating dito sa New York. Nalasing ako at doon niya na isagawa ang kahalayan na matagal niya na palang pinaplano. Matagal niya na daw akong pinagnanasahan. Kaya lang hindi siya makagawa ng paraan kasi bantay sarado ako sa aking boyfriend na si Gio. 5 taon ko na siyang manager. Lahat ng pageant na sinalihan ko nandyan siya. Siya din na nag-aayos sa aking schedule at kontrata kapag may fashion show ako. Lahat ng mga nangyari sa aking career at personal life alam nito. Kaibigan na din ang turing ko dito. At kilala ito ni na mami at daddy. Oh, kakagising mo lang ba? Ba't anong oras na? Ikaw nakahilata ka pa din dyan? Ayos ha, senyorita ka. Pauyam nitong wika. Alvie, pwede ba pauwiin mo na lang ako ng Pilipinas kung wala naman pala akong makuhang projects dito? Sabi ko sa kanya habang bumabangon at sumandal sa headboard ng kama. Anong tingin mo sa akin, Ayan? Tanga? Matagal ko nang pinaplanuhan to, tapos pakakawalan na lang kita ng ganun-ganun lang? Singhal na wika nito. Hindi, Ayan. Malaki nang ginastos ko sa'yo at plano ko talaga ito noon pa. Hindi ka makakawala sa akin hanggat gusto ko. Dagdag pa nito habang nakangisi. Pero Albie, anong gagawin ko dito sa New York? Nangako ka sa akin na mabibigyan mo ako ng malalaking projects at makikilala ko bilang international model. Wika ko dito. Anong magagawa ko, Ayan? Ayaw ka nilang i-hire. Hindi ka daw qualified. Alam mo dito sa New York mataas ang qualifications nila pagdating sa mga models. Sagot nito. Kung ganon, uuwi na lang ako ng Pilipinas sa ayaw at gusto mo. Naiinis ko na sagot dito. At paano mo naman gagawin yon, Aber? Nasa akin lahat ng documents mo. Hindi ka makakalabas ng bansa hanggat wala sa iyong mga yon. Lalo na ang passport mo. Ngisi nito. Gagawa ko ng paraan. Kung kinakailangan na pupunta ako ng embassy para humingi ako ng tulong gagawin ko. Sigaw na sagot ko dito. Nakita kong pagsalubong ng kanyang kilay. Galit na tumitig siya sa akin. Dinuro niya pa ako. Sige, Ayan. Gawin mo yan. Pero sisiguraduhin ko na sira ang buhay at reputasyon mo bago ka makauwi ng Pinas. Galit na wika nito habang lumalapit sa akin. Nakita mo to? Tingnan mo, Ayan. Sabay hila ng buhok at ipinakita sa akin ang hawak niyang cellphone. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. Nakaplay kasi sa kanyang cellphone ang kama video naming dalawa. Wala akong ideya kung paano at kailan niya ito kinunan. Ngayon ko lang din ito nakita. Alam mo ba na marami tayong kama video sa cellphone na to, Ayan? Oh, sabihin natin na nasa pangangalaga ako. Nakangisi nitong sabi sa akin. Ilang pindot ko lang sisikat ka. Saan mo ba gustong unang i-upload ang video na to? Sa Facebook ba? Sa YouTube? O di kaya ibenta ko na lang sa mga porn sites para kumita ako. Dagdag pa nito.
Hindi ako nakaimik sa kanyang sinabi. Nanginginig ako sa takot. Tiyak na malaking kahihiyan ito kapag kumalat ang video. Ano, Ayan? Magdesisyon ka. Saan mo gusto, ha? Pasigaw nitong tanong sa akin. Sabay bato sa nahawakan niyang flower vase. Lumikha ito ng ingay na lalong nagpanginig sa aking laman. Ngayon ko lang nakita ang ganitong side ng ugali ni Alvi. Tatakasan mo pa ba ako o gusto mong sumikat ngayon din? Sumagot ka, Ayan. Sabay bato sa akin ng unan. Sapul ako sa mukha pero hindi na lang ako nagreklamo. Alvi, please. Maawa ka naman sa akin. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Naangkin mo na ako. Sagot ko dito. Pero hindi pa ako nagsasawa, Ayan. Hindi pa sapat. Matagal kitang pinagnanasahan. Manatili ka sa piling ko hanggat gusto ko. Naiintindihan mo ba ako? Sabay hila sa buhok ko ni Alvi. Napaiyak na ako. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin ito. Pinagkatiwalaan ko siya. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Bakit? Hindi ka ba nasarapan sa akin? Mas masarap ba ang lalaking nauna sa akin? Alam ko naman na hindi lang isa o dalawang lalaking dumaan sa'yo. Pang-ilan na ba ako, Ayan? Ha? Galit na sigaw nito sa akin. Lalo akong napahagulgol sa kanyang sinabi. Grabing insultong natanggap ko sa kanya. Maya-maya pa'y itinulak niya ako sa kama. Napahiga ako sa lakas ng pagkakatulak niya. Alam kong gusto na naman niya akong gamitin. Papatunayan ko sa'yo na mas magaling ako sa kanila. Lalong-lalo na sa walang kwenta mong boyfriend na si Gio. Pagsasawaan kita. Tumatawa nitong sabi. Hinablot niya ang aking damit. Hinablot niya ang lahat ng suot ko sa aking katawan. Alvi, tama na. Ayoko na. Please, maawa ka sa akin. Pakiusap ko dito. Humalakak lang ito ng malakas. Huwag mo nga akong artehan, Ayan. Sa umpisa lang naman kunwari ayaw mo eh. Mamaya-maya uungol ka din. Parang nababaliw na sabi nito. Naghubad na din ito sa harap ko habang nanlilisik ang mga mata. Na nagkaroon ng pagkakataon dali-dali akong bumangon sa kama at tumakbo papuntang banyo. Balak kong magkulong muna sa banyo. Hindi ako papahig na gamitin niya ulit ako. Kakatapos niya lang akong gamitin bago umalis kanina. Tapos ito na naman ngayon. Nahawakan niya ako sa aking buhok. Hinila niya ako habang hawak ang buhok ko. Kaya naman napatili ako sa sakit. Kasi pakiramdam ko matatanggal ang buhok ko sa anit ko. Maarte ka talagang babae ka? Gusto mo bang masaktan, ha? Sabay sampal nito sa akin. Sa bagay, gusto ko ng ganitong laro. Kunyari ayaw mo. Kunyari wala kang karanasan. Umalakhak pa ito ng sobrang lakas. Sabay tulak sa akin pabalik sa kama. Alvi! Maawa ka! Tama na! Hindi ka pa ba nagsasawa? Ayoko na! Please, maawa ka sa akin! Umiiyak kong pakiusap dito. No, Ayan. Ibigay mo ang gusto ko ngayon din. Katawan mo lang naman ang habol ko. Kapag nagsawa ako, pakakawalan din naman kita. Mabagsik na sagot nito sa akin. Hinalikan ako nito sa labi. Nandidiri ako kaya naman hindi ako tumugon dito. Kinagat niya pa ang lips ko bago pinakawalan. Kaya naman napaigik ako sa sakit. Ayaw mo pa rin, ha? Nandidiri ka ba? Shit ka, Ayan. Sabay sampal nito sa akin. Halos mabingi ako sa lakas nito. Ayoko na, Alvi. Pauwiin mo na ako ng Pilipinas. Nagmamakaawa kong sabi dito. Humalakak lang siya habang ginagawan ako ng kahalayan. Bigla niyang hinila ang buhok ko gamit ang kaliwang kamay at sinampal ako sa kanan niyang kamay. Hindi pa siya nakontento at sinuntok niya ako sa tiyan. Napaigik ako sa sakit. Lalong lumakas ang aking pag-iyak. Hindi ako makapaniwala na mangyayari sa akin to. Tumayo ito at nagpalakad-lakad ng hubot-hubad sa harap ko. Nakakawalang gana ka. Dami mong arte sa katawan. Bigla itong humarap sa akin at ngumisi. Sige, total naman maraming babae dyan na pwede kong ikama at gawing parausan. Hindi na kita pipilitin. Pero ibubugaw na lang kita sa ibang lalaki para naman kumita ako sa'yo. Tumawa siya ng malakas. Para naman may silbi ka. Mabawi ko man lang ang ginastos ko sa'yo. Dagdag pa nito na nanguuyam ang boses. Namimilog ang mata na napatingin ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Natatakot ako na totohanin niya ang kanyang sinabi. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga tao na ang kilalang modelo sa Pilipinas at dating girlfriend ng kilalang bilyonaryo at businessman
ay prostitute na dito sa New York. Tiyak na sisikat ka. Nanguuyam na pagpapatuloy pa nitong sabi. Hindi. Ayaw ko. Please. Albi, maawa ka. Huwag mong ituloy kung ano man ang binabalak mo. Nagmamakaawa kong sabi dito. Gagawin ko na ang gusto. Huwag lang akong ibenta sa iba. Maawa ka sa akin. Habang umiiyak na sabi ko. Ganyan nga. Paligayahin mo ako sa kama at wala na tayong pag-uusapan pa. Madali akong kausap. Basta sundin mo lang ang gusto ko. Nakangisi na sabi nito. Hinaplos-haplos niya pa ang aking mukha habang nakangisi. Kahit labag sa loob ko, wala akong choice kundi ang gawin ang gusto niya. Hindi naman ito first time na gagawin ko. Nagawa ko na din ito sa dati kong mga naging kasintahan, liban lang kay Gio. Pagdating kasi sa kanya mahinhin ako at parang hindi makabasag pinggan. Si Ayan ay tumutulo na ang luha dahil sa nasasaktan siya sa ginagawa ni Alvi. Pero ayaw niya nang magreklamo. Kailangang iparamdam niya kay Alvi na gusto niya din ang ginagawa nito upang hindi na ituloy ang balak nito na ibenta siya sa ibang lalaki. Napahiyaw si Ayan. Kahit papano nakakaramdam siya ng ginhawa sa ginagawa ni Alvi sa kanya. Bahala na, sasabay na lang muna siya sa agos na gustong tahakin ni Alvi. Pero gagawa siya ng paraan para matakasan ito. Humihilik na si Alvi sa tabi ni Ayan pagkatapos ng maiinit na tagpo na nangyari sa kanila. Samantalang si Ayan ay iniinda ang sakit ng katawan. Nararamdaman niyang pangangatal at kirot ng kanyang muka dahil sa sampal na ibinigay ni Alvi kanina. Pati na rin ang pagsuntok nito sa sikmura niya. Alam niyang nag-iwan ito ng mga pasa. Nagsisisi siya kung bakit nagtiwala siya kay Alvi. Kung nagpakasal na lang sana siya kay Gio, hindi niya mararanasan ito ngayon. Buhay Reyna sana siya. Naisip niya na kailangan niyang harapin ang buhay, kasama si Alvi. Sa ngayon kailangan kong magkunwari at gawin ang lahat ng gusto ni Alvi. Pero kapag magkaroon ako ng pagkakataon, tatakasan ko ito. Uuwi ako ng Pilipinas at ituloy ang plano para sa amin ni Gio. Magsisiman ako sa pagpunta dito sa New York, huli na. Nangyari na ang lahat. Sa ngayon kailangan ko munang pagtiisan si Alvi. Pasasaan ba't matatapos din ito? Sa isip-isip ni Ayan. Marian's POV. Kinaumagahan na pabalikwas ako ng bangon nang marinig ko na tumunog ang aking alarm clock. Naalala ko may pasok pala ako ngayon sa school. Aalis na sana ako sa kama nang maramdaman ko na may biglang yumakap sa likuran ko. Nang lingunin ko nakita ko si Gio na nakadilat at nakatitig sa akin. San ka pupunta? Maaga pa. Malambing na tanong nito sa akin. Nakayakap pa din ito sa akin at parang wala siyang balak na pakawalan ako. May pasok ako ngayon sa school. Kailangan ko nang mag-ayos, baka malate ako. Sagot ko dito. Fine. Sige, ako nang maghahatid sa'yo sa school. Sagot ni Gio na labis kong pinagtaka. Naguguluhan ako dito kasi parang ang bait niya sa akin ngayon. Simula nang palaging may nangyari sa amin, nagbago na din ang pakikitungo niya. Hindi na siya galit at minsan napapansin ko na may lambing na sa kanyang boses kapag kausap ako. Palagi na din itong umuwi sa mansyon na labis kong ipinagtaka. Dito din siya palagi natutulog sa kwarto ko. Minsan pagkagaling ko ng school nagugulat na lang ako na nadadatnan ko siya na nakahilata sa aking kama. Wala pa din sila mami. Halos 3 buwan na silang nasa ibang bansa. Balak yata nilang ikutin ang buong Europe. Sweetheart, natulala ka na dyan. Sige na, mag-ayos ka na. Ikaw din, baka malate ka sa school. Bumangon na din ito. Hubot-hubad na naglalakad papuntang couch para kunin ang kanyang robe at isinuot. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa din ako sanay na makita ang hubad na katawan nito. Naiilang ako. Kahit na maraming beses nang may nangyari sa amin, naiilang pa rin ako. Hindi naman kami masyado nag-uusap kapag nandito siya sa mansyon. Hindi din ito nagsasalita pero lagi kong nahuhuli na nakatitig sa akin. Sige na, maligo ka na. Lalabas na muna ako para makapag-prepare ka. Sabi nito at tumalikod na. Agad naman akong pumunta ng banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo, sinipat ko ang aking sarili sa salamin. Nagpasalamat ako kasi hindi na ako nilalagyan ng kiss mark ni Gio. Sana ganyan na lang siya sa akin. Pero ano kaya ang nakain ni Gio? Bakit kaya bigla siyang bumait? Noon grabe ang galit niya sa akin. Ngayon naman halos gabi-gabi kaming magkasamang matulog. Nabigkas ko sa aking sarili.
Aminado ako na masaya ako sa pakikitungo sa akin ni Gio ngayon. Ayaw ko na mag-isip ng negative o ano paman. Pero natatakot ako kasi lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko hindi ko kayang mawala siya sa akin. Pagkatapos ko mag-ayos ay dali-dali akong bumaba. Nakasalubong ko ang katulong na si Elena na paakyat. Nang makita niya ako ay agad itong ngumiti at nagsabi, "Good morning, senyorita. Hinihintay na po kayo ni senyorito sa dining area. Breakfast daw muna kayo bago umalis." Nakangiti nitong sabi sa akin. Ganun ba? Sige. At lumakad na ako papuntang dining area. Naabutan ko si Gio na prenteng nakaupo habang nagbabasa ng dyaryo. Nang makita ko ay agad itong ngumiti at nagwika. "Halika na, sit down. Kumain ka muna bago tayo aalis." Wika nito. Hindi na kasi ako nag-aagahan eh. Sa school na lang siguro. Sagot ko dito. Tumingin ito sa akin ng seryoso. Kinakabahan naman ako kasi baka bigla na naman itong magalit sa akin. Hindi naman na talaga ako nag-aagahan kapag pumapasok sa school. May breakfast naman ako sa 9:00 at doon pa lang ako kakain sa kantin kasama ang mga kaibigan ko. Para sa akin kasi masyadong maaga pang 7:00 na pagkain. Hindi din ako nagugutom. "What? You didn't eat breakfast? Kaya palang payat mo." Salubong ang kilay na tanong ni Gio. Hindi niya kasi napansin kung kumakain ba ako sa umaga o hindi kasi mas maaga itong umalis sa akin. Ngayon lang ito nagstay ng matagal sa mansyon kapag umaga. Kasi kumakain naman ako sa school pero mamayang 9:00 pa. Sagot ko dito. 9:00 masyadong late na yon, Marian. Salubong ang kilay na sagot nito. "Manang, bakit niyo pinapayagan si Marian na pumasok sa school na hindi pa kumakain?" Iamot na tanong ni Gio kay Manang Delia. Pasensya na, senyorito." Hindi malaman kung ano ang isasagot ni Manang. "Sa susunod, huwag niyo siyang payagan na pumasok sa school nang hindi pa kumakain." Mahinang boses na sabi nito kay Manang. Parang ayaw iparinig sa akin pero narinig ko pa din. Matalas yata ang pandinig ko. "Masusunod po, senyorito." Sagot ni Manang kay Gio. Tumingin pa ito sa akin. "Sige na, Marian, kumain ka na muna. Hindi tayo aalis hanggat hindi ka kumakain. Simula sa araw na to kakain ka ng agahan dito sa mansyon bago pumasok sa school." Mahabang litanya nito. Wala na akong magawa kundi ang umupo at mag-umpisang kumain. Nagmamadali pa ako kasi malilate na ako. Sakto lang kasi ang oras ng pagbaba ko para umalis na agad. Hindi ko naman akalain na ipipilit ni Gio na kumain pa bago umalis. Ang akala ko diretso na sakay sa sasakyan at aalis na. Nang matapos akong kumain ay umalis na agad kami. Magkatabi kami ni Gio sa likurang bahagi ng sasakyan. Katabi naman ng driver ang personal secretary ni Gio na si Aaron. May nakasunod naman na isa pang sasakyan sa amin. Mga personal bodyguard dito ni Gio. Kahit saan ito magpunta lagi may nakabuntot na mga security dito. Napansin siguro ni Gio na nagmamadali na ako. Kinakabahan ako kasi first time niya akong ihatid sa school. Ano na lang ang sasabihin ng ibang estudyante na makakakita sa amin? Ano na lang din ang reaksyon nila Rika at Rafi? Tiyak na uulanin ako ng tanong ng mga ito. Hindi na din kasi ako nagkikwento sa kanila kung anong namamagitan sa amin ni Gio ngayon. Nahihiya ako kasi pakiramdam ko masyado na itong personal. Kapag tinatanong naman nila ako, laging paiwas ang sagot ko at iniiba ang usapan. "Ipapalipat ko ng mga gamit mo sa kwarto ko. Mamaya doon ka na dumiretso sa kwarto ko. Magiging kwarto na natin yun." Biglang sabi ni Gio sa akin. Gulat akong napalingon sa kanya. Hindi agad nag-sink in sa utak ko ang kanyang sinabi. Pero diba, sabi mo, ano kasi? Napakagat ako sa aking labi. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Tumitig siya sa akin at tumango-tango. Maya-maya pa naramdaman ko na lang na huminto ang sinasakyan naming kotse. Agad naman itong yumakap sabay halik sa labi ko. "See you later." Bulong pa nito. "Ako na ang mabubukas ng pinto para kay Marian." Biglang sabi ni Gio sa kanyang driver at personal assistant. Nang mapansin ito na bababa na ang mga ito. Bumaba na si Gio sa kotse at pinagbuksan nga ako ng pinto. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Kinikilig ako na ewan. Marami din na napatingin sa amin na estudyante. Ang iba sa kanila ay nagulat nang makita si Gio. Makikita sa mga mata ng mga kababaihan ang paghanga habang nakatitig kay Gio.
Sikat kasi si Gio sa larangan ng negosyo. Ilang beses na din ito na i-feature ng mga telebisyon at magazine. Pati na din ang mga kaibigan nito. OMG, di ba si Gio Villarin yan? Gosh, ang pogi niya talaga, lalo na sa personal. Narinig kong wika ng isang estudyante. Oo nga, grabe. Kaano-ano niya kaya yung babae na inihatid niya? Wow, swerte niya naman. May halong inggit na wika ng isa pa. Ay, mapapasana all ka na lang talaga. Taga dito din pala sa school natin ang bagong nililigawan ni Gio. Bulong pa ng isa. Baka naman girlfriend niya na. Tingnan mo nga, ang sweet nila. Kinikilig na wika ng matabang estudyante. Parang walang narinig at hinawakan ako ni Gio sa balikat. Ngumiti ito sa akin sabay haplos sa aking mukha sabay sabi. Sige, pumasok ka na sa school. Dadaanan kita mamaya ulit dito. Wika nito. Ha? Naku, baka busy ka. Pwede naman si Mang Raul na lang. Tukoy ko sa akin driver na itinalaga ni Mami para sa akin. Basta wait for me later, okay? Hinalikan ulit ako nito at saka sumakay sa sasakyan. Agad naman silang umalis. Naglakad ako papasok sa aming building nang bigla akong harangin ng 2 estudyante. Girl, ang swerte mo naman. Girlfriend ka ba ni Gio Villarin? Agad na usisa nito sa akin. Ha? Naku, hindi. Hinatid niya lang ako. Naiilang kong sabi. Wala kasing nakakaalam dito sa school na asawa ako ni Gio. Maliban kina Rika at Rafi. Talaga? Di nanliligaw pa lang siya sa'yo. Usisa ulit ng isa pa. Sasagot pa sana ako nang biglang dumating si Rika. Hi, bestie! Good morning! Ngiti na bati nito sa akin. Sabay beso. Oh, anong meron? Nakataas na kilay na tanong nito sa 2 estudyante na magtatanong sa akin. Kayo ha, umandar na naman yung pagkatsismosa nyo. Tigilan nyo nga si Marian. Masungit na sabi nito sa 2. Wala nang nagawa ang 2 tsismosa kundi ang tumalikod na. Inirapan pa ng mga ito si Rika. Ako naman ang hinarap ni Rika. Ngumiti sa akin ito na may kahulugan at biglang nagwika. Bestie, ano tong nasagap ko? Kahit saan tinig na dinig ko ang usapan ng mga marites. Nakita daw nila si Gio nakaaalis lang. Umamin ka nga sa akin. Hinatid ka ba niya? Usisa nito sa akin. Marahan akong napatango kay Rika bilang pag-amin. Wow naman! Talaga bestie? So ibig sabihin hindi na siya galit sa'yo. Bati na kayo? Tanong ulit nito. Tumango ulit ako sa kanya sabay ngiti. Kaya pala blooming ka ngayon, bestie? Ay! Kinikilig pa na dagdag nito.